What's up mga kachat, today is another day. So sa video na ito ay mayroon na naman tayong isang unboxing and review na which is ito ay karating lang itong araw na ito ng mga kachat. So nandito na itong bagay na ito. Napakalaga nito sa akin. So kasi almost 1 year na rin kasi ako naka daisy chain. At yung adapter na ginagamit ko sukon-suko na, no. Pero dito sa ating pag-review nitong gamit na ito, magagamit ko na rin siya. Tanggalin muna natin sa pagka-plastic. So andito yung may walang scissor. Yan. So sa loob pa lang kung dito na makita niyo yung ating i-review. Which is ito ay Mosky Audio Power Supply. So nasa isang kahon siya. Gawin na natin, tanggalin na natin sa kahon. Tanggalin na natin. And so from the box, which is ito yung user guide or manual. So ito yung mga kasulatan ng mga nandito. Then pagkakita mo, which is yung item na power supply na which is itong Mosky. All metal siya ng mga kachat. So nasa isang plastic siya, safe na safe. So buksan na natin. Wow. Mga kachat, kita nyo naman. So yun. Makita nyo sa ibabaw, no, wala. Then kapag kita nyo sa ilalim, ito yung mga outlets. Then pinaka-last, which is yun sa isang kahon. Ito yung napakalaga. Mahirap na rin yung walang, no, magkakaroon ka ng power supply na walang adapter. Yung adapter niya, kung makikita ninyo na mga kutya. So from the out of the box, yun na, wala ng mga nandito. Itatapat natin yung camera dito sa may lamesa. So zoom in na natin dito. So yun, let's go. So ayan mga kachan, nandito na tayo sa aking may wagang table at nandito na yung mga ibang gamit na which is yung sa Mosky power supply. Ito ay Mosky Audio Power Supply na mga katsa. As you can see naman, isa siyang isolated power supply. So ano bang ibig sabihin ng isolated? Pag isolated yung power supply mo ay less noise siya. Kumbaga mawawala yung mga ingay dun sa mga pedals natin. Pero minsan may mga maingay pa rin, lalo na kapag sa mga distortion o yung mga matataas na voltahe na which is yun sa mga pedals natin. Try natin siyang gamitin mamaya kung mawawala ba yung ingay or hindi. Kung makikita naman ninyo ng mga katsa ay 10 yung kanyang DC out, no mga katsa. As you can see naman dito sa pito na ito, 300 milliamps or 9 volts, no. Tapos may isang 500 milliamps na 9 volts din siya. Pero dito sa part na ito, dito sa dilaw, meron siyang dalawang switch, no. So itong switch para dito at yung isa ay para dito ng mga katsa. Then kung makikita nyo yung number nandito, pwede tayong maglipat kung saan natin gustong voltahe. So kung 9 volts man or 12 volts or 18 volts. No? So ganun din dito sa kabila. Sa akin, no, kasi may mga upcoming pa kasi ako narating ng mga pedals. So possible na 9 volts pa rin itong ilalagay ko dito sa switch nito ng mga kachat. So may mga iba ding mga power supply na may ganito na mayroong switch ng pagpalit ng voltahe. Pero yung iba ay wala talaga, no. Pero mas maganda talaga yung merong ganito na which is yung switch or yung pagpalit ng voltahe. Ito may USB out or kumbaga pwede tayo magsaksak ng charger dyan para tayo makapag-charge ng cellphone natin or kahit yung sa mga pedals natin na saksakan na yung pan-charger talaga, no. And dito, which is dito natin isasaksak yung sa power adapter nito no mga katsa. Then dako muna tayo dito sa power adapter nito. Makikita nyo itong power adapter nito. Ito ay center negative na 12 volts no mga katsa. In case na masira man itong power adapter mo, dapat alamin mo muna kung ilan yung voltahe ng power supply mo. 10 yung kanyang out cable. Then meron dito na which is ito, hindi ko alam kung ano bang tawag dito. Then yung isa din ng mga katsa. Ito yung sa battery ang alam ko. Sa ilalim which is yung caution. Sa likod wala naman ng mga katsa. Gawin na natin, try natin siyang buksan. Tabihan muna natin itong mga outlets cable. Nandito yung extension ko. Ito yung kanyang power adapter, no. So pulupot pa no mga katsa. So ang gagawin natin, asaksak na natin to. Yan. So power in. Yan. Ang gagawin natin, asaksak na natin itong adapter din sa extension. Kaya go.
Yan. So, kung makikita niyo nakailaw na siya. Try naman natin itong mga out na cable. Kasi kapag nakasaksak ito, iilaw to, mga katsa. So, try naman natin yung isa. Tama ba? Yan. So, number 1, which is nagana yung isa. Yan. So, number 2 naman. So, nagana. 3, 4, number 5. Yan, good siya. Number 6. Nagana din. Number 7 pala, sorry. 7. Then, number 8. Goods. Going to 9. Going to 10. Yan. So, nagana siya ng mga katsa. Goods yung yung power supply, nagana naman lahat. So, basta pag kayo order ng mga gantong power supply, dapat dun sa legit seller, no? Kasi may mga iba na bubili ng ganto na hindi nagana yung mga DC out, no, mga katsa. Binibigyan ko kayo ng babala na wag kayo basta-basta na mag-o-order ng mga power supply na walang ratings, walang mga pinapakitang pictures dun sa mga bumili, no. Maganda yung mayroong legit talaga. Pero yung sa binilan ko talaga nagdalawang isip ako, pero napaka-legit, totoo talaga ng mga katsa. Ang gagawin na natin, set up ko na itong power supply ko dun sa pedal board ko, no, mga katsa. Talagang nakaka-excite talaga kasi meron akong sariling power supply. Time-lapse lang muna natin ng mga katsa para then tatry natin siyang patunogin pa kung may ingay man o wala na, mga katsa. So, ayun. Let's go! Ayun mga kadyas, you can see naman dito, no, ay ayos na at nalagay ko na yung power supply ko din sa may taas. Mapapansin nyo medyo magulo pa yung setup kasi gawa dito sa distortion at sa compressor kasi maikli lang yung patch cable ko. Dahil yung patch cable ko nung trinay ko ito dun sa ampli ko ay nagalo ko kaya medyo grounded na, kaya nung trinay ko ito ay hindi naman siya ground, no. Kaya mostly magiging temporary lang muna itong setup na ito. Bala ko na rin magpalit talaga ng patch cable na which is yung Q cable na patch cable para maging maayos na, no. Dapat kasi ito nandun sa ilalim. Kaso nga lang nung trinay ko siya ay nag-auga ng mga katya. Pagkatapos itong video na ito siguro dito ko ililipat dito sa isa kong pedal board. Medyo nahihirapan talaga ako sa pag-setup pagdating dito sa mga wirings. Yung wiring sa ilalim medyo magulo pa. So ang gagawin na natin, sound test natin kung may mga halong grounds pa baga or may mga ingay or anything else pa mga katya. Ito yung power adapter dito. I-open ko na makikita ninyo. Yan. So as you can see, yung ilaw, no, nag-ilaw na dito sa power supply. So ito yung sa power in. Tapos ito na yung sa mga DC out. So try natin dito sa tuner. So goods na. Nakadrop din pala ako. So dito sa noise gate, goods naman. Sa compressor, goods. Then sa distortion ko, goods din. Ang compressor, ay sa boost. Then sa modulation ko, goods naman. Then lastly, which is sa delay. Yan.
Bubuksan ko yung amplifier para marinig ninyo. Mapapakinggan ninyo no, wala na yung ingay. Yung mga halong ground. So, papagkumpara nyo dun sa mga previous ko na mga videos na naka-daisy chain pa ako nun. So, napaka-ingay nun. Pero ito, wala nang mga halong ingay-ingay or what, no. So, try natin gumamit ng ng compressor. So wala namang halong ingay, no. So kapag nilagyan ko pa ng noise gate, yun, wala na yung ingay talaga. Talagang isolated talaga, no, mga kutsa. Kailangan din yan. Pag tayo magatono, talaga nagamit talaga kasi pagdating sa tuner. Kasi kapag ako nagatono nung ako'y naka-daisy chain, nagaganon, natunog dun sa amplifier. So try naman natin gumamit ng distortion, mga kutsa. Open natin. So kung mapapakinggan ninyo, kung kayo naka-earphones, no, or naka-headphone, parang tunog na yung parang nagaprito. Yan, kung mapapakinggan ninyo. Yan, no. Yan, laksan ko. Yan, no. Parang nagaprito siya. No, yung tunog nung Yan. Or parang tunog ulan, no. Pero pag pinarano ko, pag nag-add ako ng boss, so goods naman, wala nang halong mga grounds na kung ano-ano. Pag napapakinggan naman ninyo, yan. Yan, goods naman na siya. So, pag sa reverb, sarap. Pag delay, tara natin. Gusto ko yung top tempo ng delay. Napakaganda ng tunog. Solid na solid. Doon na may mga halong ingay pa rin, lalo na kung dumagdag pa ng mga other na effects, no. Pero mas goods na itong gamitin itong Mosky power supply na isolated. So goods na siya. Ayan. Pag-iwan natin. Ayan. Goods na yung tunog niya talaga. So yun lang mga kutsa yung ating review and demo dun sa Mosky Audio Isolated Power Supply ng mga kutsa. Itong Mosky Audio Isolated Power Supply ay mabibili nyo ito sa Lazada, sa Shopee, or kung saan mang guitar store ito available ng mga kutsa. So binili ko ito sa Lazada sa halagang 2,750 kasi nag-sale siya. So yun lang no mga kutsa, dito ko natapusin itong vlog ko nito. Kung nagustuhan nyo itong video, please like and follow and subscribe kayo sa aking YouTube channel, Kincha TV. Hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko ng mga kutsa. Peace, ingat palagi, keep safe, and God bless us all mga kutsa. Yun lang.